Nalaman ko po yung JRL, sir, sa social media po, sa Facebook po. Tapos, in-stock po yung Facebook ng JRL po. After nun, sir, nag-try po nag-chat. Tapos, may binigay po na address. After po nun, sir, pinunta ko per person na sa Pangasinan kasi taga Manila po ako. So, nakita mo sa social media? Sa Facebook, yung sa JRL. Tapos, ano nakalagay doon? Na meron silang ino-offer ba? Na investment program? May offer project, po siya 10% po. For example, sa 30,000, may 10% po nakita na 3,000 po. So, ang pangako or ipinost nila sa Facebook or sa social media is meron kayong 10% na return. Nakita po, monthly. Okay. Kung magkano ibibigay mo, may 10% monthly returns. Tama po ba? Yes po. Okay. So kayo, sir, hindi lang kayo nag-rely doon sa Facebook post na nabanggit ninyo. Pinuntahan pa ninyo. Check po talaga, sir, kung may office talaga. Pumunta talaga sa San Carlos po. May office po siya, sir. Kamusta naman yung opisina? Una punta ko nung November, sir, nakita ko maraming mga investor na nakapila sa office. Okay. Maraming kumukuha ng profit nila na monthly. So, ano po ang nagtulak sa inyo na pagkatiwalaan tong opisina na ito at maglabas ng inyong pera? Yun, sir, napag-isip ko na legit talaga siya kasi marami pong nakapila na investor, mga client. Kasi dahil maraming nakapila, malamang legit ito. Ganun po ba yung naging may office, may office po siya. Okay, maayos naman yung opisina. Maayos naman po, sir. Yung kanilang Facebook account, maayos din. Okay naman po, sir. Pero may kakilala ka ba na ibang nakapag-invest na dyan? Ano po, ako lang po, sir. Walk-in lang po ako nun. Pumunta ako. Kano po ang na-invest niyo? Yung una po, sir, after nun sa pupunta, nagbigay po ako ng 165K in November. 165,000? Apo, yung unang bigay ko po yan. Kailan yan? Sa November 27. Last year? 2024. Okay. So dun sa 160 more or less na ibinigay ninyo, magkano ang inaasahan po ninyong monthly? Na monthly po, 16,500 po monthly. 16,500 every month? Opo, every month po. Ito po ba meron man lang kasulatan? Opo, meron pong binigay sa akin na kontrata. Kaso yung kontrata binigay sa akin, Xerox lang. Okay. Tapos yung afternoon, sir, ang sabi sa akin ng mga staff doon, i-follow up na daw yung sa notarized contract. So, pumunta ka doon, sabi nyo, merong kasulatan. So, ibig sabihin, may nagkapirmahan. Opo. Okay. So, ibig sabihin nito, meron kayong kausap talaga, na talagang individual, tao. Opo, may kausap po. Harap-harapan ninyo nakakausap. Oo. Okay. So, talagang may muka. Meron po, may tao talaga, sir. Oo. So, yun talaga, yun yung nagkumbisi rin sa inyo. Staff lang ba yun or yung talagang may-ari nito? Yung mga staff lang yun. Yung staff lang? Apo, yung mga accounting sa yung mga ibang... Okay. Ma'am Mylene, ganun din po ba yung naging experience po ninyo? Yes, sir. Sa social media nyo lang din po ito nakilala? Bali po may nag-invite po sa aking agent. Okay. So, itong agent na ito, ipinakilala sa inyo itong kumpanya po na Opo, ito. Sir. Nag-set po sila ng appointment tapos pinapunta po ako doon. Ganun din po ba yung nakaharap ipinangako? po mismo si Joshua Layakan po. So, ganun din po ba yung naipangako sa inyo, ma'am? Magbigay ka ng halaga, yes, sir. 10% every month. Yes, sir. So, in 1 year, that's like magkano? 120% yung makukuha po ninyo. Yes, sir. So, napaka-tempting. No? Napakalaki po yung returns na matatanggap. So, magkano po, ma'am? Una po, sir, nag-invest ako 2023 pa. Ang tagal na. Maliit lang po, sir, 55,000. So, maliitin yung 55,000 kasi kung may 5,500 10% ka every month, malaki yan. Okay. Tapos nung 2024 po, nadagdagan ko po ng daan-daan libo, may 500,000, may 250,000. Kasi nga, nung umpisa, talagang may natatanggap ka. Opo. Okay. So in total, magkano po ang... 2.6 million po, sir. 2.6 million? Opo. Ang laki niyan. Nagdagdag po sa akin. Nagdagdag din po ako, sir. Wait lang, so yung 160 mo... 165. Panguna lang yun? Oo, yung January, nagdagdag po ulit ako. Magkano? 750K. Oh, wow. Nag-loan po ako sa bank. Kasi so 915. Kasi sa akin kasi nagbibigay ng monthly profit kaya sobrang feeling ko talaga na legit talaga siya na kasi nagbibigay ng monthly talaga ng profit 10%. So monthly. December nakatanggap ka na ng first 10% mo. Apo. Tapos January po nagdagdag January, so isang beses ka lang nakatanggap. January nagdagdag ka na ulit ng 750K. 750K. Apo. Okay. Lahat po ba kayo dito? Million yung naibigay po ninyo dito sa company na ito? Hindi naman. May 150, may 260, 400. Oh. Pero in short, lahat kayo dito, malaking halaga din. Opo. Yung... Meron pong 50, meron pong 100. Ito ba, total, magkakasama naman kayo. Na-total nyo na ba? Kung itong grupo ninyo, magkano bali lahat ng perang na-i-deposit? Ito po is nasa mga 50K. Ay, 50M. 50M? Yung kontrata po yan. Yung nandyan, mga 50 million. So malaki-laki.
itong halaga na involved po dito. And total po ata billion po yung nag-invest. so, umabot na ng billion kasi Yes, sabi nga ni Sir kanina, madami diyan nakapila. So hindi lang Mga naman 10 kasi kayo. 10,000 po kasi yung investor ng company na yan. Malaki nga. Kung Kaya 10,000. umabot po ng billion yung capital. Okay. After po yun, sir, after ng election, sir, na-raid po sila yung office nila. Bakit daw ni raid? Kulang po daw sila ng documents. Sir, aware po ba tayo dito sa JRL Quarta Trading? Oo, kasi bumalita na rin ho yan. Actually, 2023 pa ho nung narinig ko ho yung JRL na yan. At yun nga po, lalong-lalo na nung na-raid yan nung Mayo, doon na po nag-start yung alingas-ngas, yung ingay. Sa, Okay. sa social media, sa syudad ng San Carlos. Mayor, bakit daw po na-raid? Ano pong nangyari dyan? Hindi ko rin ho alam kasi hindi ko rin ho alam kung bakit may raid. Merong sinabing may nagpa-raid sa kanya, merong naiinggit, merong taong behind sa pagpapa-raid sa kanya. So, hindi po malinaw kasi hindi ko naman po naitanong dun sa may-ari kung bakit po sila ni-raid. Lahat po ng mga is haka-haka kung bakit po siya ni-raid. Pero ang sinasabi nga po, dahil kakulangan po daw sa papeles dun sa kanyang pagtitrade. Okay. Opo, kasi kung kanina ang sabi nila dito is parang investment scheme yung nangyayari, actually kailangan yan ng secondary license to participate or to even legally and validly engage in investment activities. Okay, at nakukuha yan sa SEC. I don't know kung meron sila nung permit po na yan. Okay? Pero yun nga po, Mayor, kami dito ay nagtataka kung bakit ni-raid kasi ang impression namin pag ang isang lugar ay ni-raid, baka may illegal na nangyayari po doon. Pero ito po ba, are we aware kung nakakapagpatuloy pa rin yung kanilang operations? Bali, ang huling balita ko po niya, nagtayo po siya ng isang kumpanya sa ibang lugar pero hindi rin po tinuloy. No? Pero ewan ko po kung nakapagpa-invest po siya. No? Sa kabilang bayan po nagpatayo siya ng isang kumpanya ulit. At hindi rin po natuloy. Ang balita ko po, meron pong nung opening ko, ang dami-daming taong umaten, ang dami-daming Pero yun po is after the raid po na nangyari nung Mayo. So mga Hunyo po yata nung nag-open siya ng isang kumpanyang yun. Pero for now po, wala na po ako naririnig na nagtitrade na po siya. Dati pong sinasabi, inaayos po nila yung SEC nila. Hindi ko rin po alam kung ito po ay naayos nila kasi wala naman pong sinasubmit para humingi po ng iklaro kung ano man yung naging problema nila. Alright. So in short, no, Mayor, etong company na to at this point siguro sa atin hindi pa gaanong klaro. Okay, kung may ano yung mga permits na meron sila, ano actually yung negosyo nila and if they are still continuing operation. Para po ang isang kumpanya ay makapagbigay ng 10% returns sa lahat po ng mga nag-invest dito, dapat itong kumpanya na ito is dapat meron siyang negosyo. Okay? Kasi doon niya kukunin yung kita. Kasi yung kita, yun ang paghati-hatian ninyo. Okay? Supposedly. Supposedly. Ano po ba yung negosyo nito? Cryptocurrency lang po. Hindi, cryptocurrency is not a business. Okay? So you're telling us, yung pera ninyo, yun ang tinitrade nila doon sa crypto market. Tapos kung kumita yung crypto market, saka kayo may 10%. 10%. Monthly. Pero kasi, kaya nga nabanggit ko kanina, yung cryptocurrency, kung yun yung sinasabi ninyo yung trading kasi trading, alam nyo naman po yan, no? Whether it's stock trading or crypto trading, it could go either way. Pwede kang kumita dyan, pwede ka ring masunog dyan. Okay? So, kung kayo po ay pinangakuan na makakatanggap ng 10%, ibig bang sabihin nito, sigurado sila na lagi silang in profit? Green lagi yung kanilang trading strategies? Sir, bali, meron po siyang sinabay na business niya like car wash, saka remittance. Parang ganun po na. Okay. Wait lang kasi at this point, ma'am, ang napapansin ko parang hindi talaga tayo sigurado. Okay? Pero kasi ganun yun. Pag merong isang investing company, kukuha siya ng investment, pang capital niya yun Okay? Yun ang paghatian ninyo is yung profit niya, yung kikitain. In fact, 10% masyadong malaki yan para magbigay. No? In 1 year, that's 120%. No? Kung tama ako. No? In this case, hindi ko alam kung saan napunta yung pera ninyo. Pero kung ginamit yan to trade, yung pera ninyo, and if I recall correctly,
recently, yung crypto market, nagkaroon yan ng, bumagsak yung mga coins dyan sa crypto. Okay, baka kasama na yung mga pera ninyo sa nasunog. Kasi after ng raid, sir, may naglabas po siya ng memo. Ano po sabi doon? Magbibigay uli na siya ng another monthly profit sa July. May bagong pangako, ganun po ba? Memo. Na yung sa monthly profit. Tapos di na po natupad. Tapos nangakauli, sir, na yung capital lang daw ibabalik. Ito po ang gagawin natin dito, no? Kasi as of this moment, hindi natin sigurado kung ano po ba yung nangyari diyan sa kumpanya na yan. Pero, okay, sabi ka po nga po kanina, for an entity or anyone na magkaroon ng karapatan or kapangyarihan na mag-offer ng investment scheme na tinatawag, kailangan po yan ng secondary license. Okay, manggagaling po yan sa SEC. Okay, otherwise, yung pag-i-invest, yan po ay illegal na activity. Colonel, ito po, no, lumapit sa tanggapan ni Senator si Ma'am Mylene, si Sir Jonathan Malunes at ang kanilang pong mga kasamahan. Nakarating na po sa aking opisina yung report po tungkol dyan sa mga investors po ng GRL. Actually, nagkaroon na rin po sila yung mga other complainants, nagkaroon na sila ng confrontation with the owner of the GRL. If I'm not mistaken, mga 3 weeks ago. And then they have agreed na nangako ata itong si GRL na ibabalik niya lahat ng mga pera nila nitong December. Okay. Kasama po ba kayo dun sa pag-uusap na yon? No po. Nakarating lang po sa akin through my chief of police na si Colonel Fuentes. Okay. Ang kasama po doon sa usapan na yon is si Mayor po, Mayor Eswelio ng San Carlos. Pero Colonel, kasi narinig ko na may nangyaring raid na rin naman dyan sa compound ata nitong kumpanya po na ito. Ano ba ito? Is this a legitimate investment company? Accordingly, as per may mga naman sila, may mga permits naman sila sa Bitcoin and traders fund po. But naisampa naman po ng kaso yung anti-cybercrime po natin. So may existing case na po tayo dito, Colonel? Yes po, may naisampang kaso po yung anti-cybercrime group po natin ng Manila. Yun siguro yung nabanggit nyo kanina na nagkaroon ng pag-uusap, parang aregluhan po kaya yon? I don't know kung anong status at update nung ilang pang kaso po nung cybercrime group po natin. Pwede po ba, Colonel, no? Ganito po ang nakikita namin na pwedeng gawin natin dito. Kasi I think yung grupo ni na Mylene, ni na Jonathan, parang separate pa ata itong mga to doon sa mga nakausap na nitong si Joshua Layakan. Pwede po ba, sir, ilapit namin sa inyong tanggapan, kasama na rin po yung, kasi kanina nabanggit, no? Parang si Mayor is willing to help, no? Magbibigay din ng lawyer po na assist po dito sa grupo po nila. Okay. Yes, po. Para magkaroon din po, Sir Colonel, ng investigation dito po sa tanggapan po ninyo. Kasi gusto natin malaman. Okay, sabi nyo kanina, may mga dokumento, may mga permits, pero may mga pangako dito na hindi nangyari. Okay? Kung may pangako na ibabalik yung capital by December, parang hindi sila naisama doon sa pangako. Yes. Colonel, kasi hindi po birong halaga, no? We are talking about 50 million pesos more or less. Pwede po ba, Colonel, no, dito po sa tanggapan po ninyo is let's conduct the investigation. Ipatawag natin yung mga kailangan ipatawag dyan. Okay po. Bukas po ang aking opisina para invitein po yung mga complainant po natin at ma-investigahan po natin yung GRM. Opo, no, kasi as of now, ang dami pong katanungan, no, na gusto nating masagot. Ang mga kasamaan natin dito sa studio, I understand, ang gusto nyo na lang is may balik yung pera ninyo. Opo, yung capital. Umaasa pa ba kayo na 10% na buwan-buwan? Hindi na po. Oo, kasi ako Capital magugulat lang po, ako sir. kung umaasa pa rin kayo. Okay? Hindi, I think, Colonel, it would just be fair, no? If sana, I don't know, no? Sana, no? We are praying na maibalik pa rin sa kanila yung, kahit yung capital na lang na i-release nila. So, ganun po, Colonel Arbel Mercolio, ang Provincial Director po ng Pangasinan PNP. Colonel, maraming salamat po sa inyo, sir. Okay, maraming salamat po. Bukas po ang ating opisina sa lahat po ng complainant po ng GRL at tutugunan po natin ang kanilang mga karaingan po. Pero mga ma'am, mga sir, no? Yung 10% a month, too good to be true.
Okay? Opo. Kung sumayin mo yan in a year, 120% yan. Okay? Yung bangko nga, swerte ka na pag naka 6% eh. In 1 year yan. Ibibigyan ka ng 10% a month. No? So, ito po, laging paalala naman to ni Idol, maging maingat din tayo. No? Siyempre, hindi birong halaga. No? Yung nangyari dito, kahit sabihin natin na may opisina yan, meron niyang mga pirmahan na nagaganap, it doesn't hurt to be more careful. Hanapin natin, may permit ba yan? And ang tanungin natin is, kung kayang ipangako nitong kumpanya na ito na 10% a month sa lahat kayo, bibigyan 10% a month, okay? Ang tanungin ninyo, saan niya kukunin yung 10% na yan? Sir, meron pong balita po kasi aalis na po sila. Lalabas po sila ng bansa. Ito, no, kailangan po December natin 8. magsampa ng kaso. December 8 po. Ma-hold siya, ma'am. Oo. Opo, Kailangan po magsampa ng kaso para po mag-issue po ng hold departure order. Pero separately, we file your own cases, then you pray for the hold departure order. Okay po ba yon? Alright? Oo, kailangan yan para hindi siya makatakas. Opo. Okay? Sige po. And naitimbre naman na po natin to kay Mayor. Una sa lahat kay Mayor and kay Colonel Merculio. Mga ma'am and sir, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio po. And sasamahan po namin kayo sa office din po nila Mayor Resuelo and gayon din po nila Colonel Merculio. Maraming salamat po at magandang hapon po.